gustong mapatigil yung maling gawain na yan, ano? So, ang kailangan lang namin ay yung angkap na pagre-report ng ating mga kababayan, lalo-lalo na yung mga nakakarinig ng nagpapaputok ng baril, yung mga irresponsabling gun owners. So, hindi lingid sa inyong kaalaman, marami na tayong nahuli na mga ganyan nagpapaputok, nakumpis yung baril at nakasuhan. So, kung on the act yung pagpapaputok niya ng baril, hindi na kinakailangan yung search warrant na pwede siyang nag-iap ng ating mga kapulisan, lalo na matibay yung ebidensya. Ibig sabihin, naririyan yung mga basyo at yung mga testigo ay agad na may tutuloy ng tao nagpaputok. However, kung sakali naman na medyo lumipas na yung araw at nung nakaraan bago dumating yung report sa ating police station, pwede nating applyan ng search warrant dyan para mapulis yung kanyang baril na ginagamit sa kanyang pagpapaputok. Maganda yun, sir. Oh, tama ho yung sinasabi nyo. Sir, ano naman po ang masasabi nyo hinggil sa bagay, yung sa mga barangay at pulisya pagdating sa krimen? Kung hindi man napapamahalaan ng gusto ng barangay ang peace and order sa kanilang barangay na kung saan ay hindi ay naata natutupad yung nagkakaroon ng nakatalagang pulis sa bawat barangay ngayon. Alam mo, yung ating barangay ay talagang dito sa Imus ay napakarami. 97 barangays ang bumubuo sa lungsod ng Imus. May programa ang PNP, yung tinatawag na pulis sa barangay, na hanggat maaari dapat isang barangay ay magkaroon ng isang pulis na titingin at aalalay dun sa ating mga katuwang na barangay captain at barangay tanod sa pag-maintain ng peace and order. Subalit nakakalungkot dahil kulang naman ang ating kapulisan, ang ating pulis ay hindi talaga makasapat na magkaroon ng isang pulis sa bawat barangay. Subalit ito naman ay ating tinutugunan sa pamamagitan ng pagkakaroon ng malimit na dialogue sa ating mga barangay. Katunayan nga, linggo-linggo, sa loob ng isang linggo, ako ay kusang bumababa dyan sa ating mga barangay upang sila ay kumustahin. Meron tayong programa, yung tinatawag na kumustahan sa barangay. Pinupuntahan ko yung ating mga barangay captain, kinakausap yung ating mga na barangay tanod. Nasa ngayon ay makapagbigay tayo ng kaunting tips at malaman din natin ang sitwasyon ng peace and order sa kanilang barangay. At ako may natutuwa sa very active sila, At yung mga krimen na nagaganap ay agad naman nating natutugunan at nabibigyan ng pansin. Nales ba naman ang krimen, sir? Come again, Dad? Bumaba naman po ba ang krimen? Sa ngayon, for the past 2 weeks, maganda naman yung ating peace and order. Walang masyadong malalaking krimen na nangyayari, kundi yung mga petty crimes lang na nagaganap na krimen. Kalimitan naman, nahuhuli yung mga gumagawa noon. Okay, sir, may isa pa po akong tanong. May ilan po ba tayong mobile patrol dito dyan sa lungsod ng Imus? Sa lungsod ng Imus, meron tayong 7 na tumatakbo na mobile patrol. Yung 7 ito ay nakatalaga sa bawat PCP o yung Police Community Briefing. Kung saan meron itong nasasakupang mga barangay. Yung isa naman, dahil 6 yung ating PCP. Kasi sir, mukhang ilan lang ata ating mobile patrol. Kung kayo saan yung ibang barangay ay hindi na naiikutan. Oo, talagang gano'n. Inaamin ko sa inyo, may mga barangay na hindi naiikutan, lalo-lalo na yung mga dulong barangay. Ang programa kasi natin ay in relation dun sa programa ng ating minamahal na Secretary Marrojas, yung Lambat Sibat. Ang ibig sabihin nun ay tukuyin ang mga lugar kung saan mayroong mga malalaki at maraming krimen na nagaganap sa isang lugar, at doon i-concentrate yung ating personnel at yung ating mga kagamitan upang masugpo at mapumaba yung krimen doon sa mga napanggit na lugar. Kung ang isang lugar naman hindi naman crime-prone area na matatawag, yun hindi naman ibig sabihin pinababayaan, kundi binibisibisita rin. Pero doon sa programa ng ating Secretary Marrojas, dapat nakapokus tayo doon sa mga crime-prone area. Kagaya nga po,
Imus naman, identified natin yung mga crime prone area na. Gaya po kagabi lang po sir, aming nadaanan na patuloy talagang aktibong nagpapatrol at nagche-checkpoint ng inyong mga kapulisan sa may parte ng Malagasang papunta po ng Green Gate. Oo, yun ang ating programa ngayon doon sa may bandang Barangay Malagasang. Dapat continuous ang ating checkpoint at patrolling doon. Okay, thank you sir. Maraming pong salamat. Maraming salamat sa inyo. At mabuhay po kayo. Chief of Police ng Imus City, si Police Superintendent Redrico Atienza Maranan, ang magaling na hepe ng pulis dyan sa lungsod ng Imus. Marami pong salamat. Maraming salamat po, Colonel Maranan. Okay. Talagang maaasahan po natin yan dahil ako mismo ay may pinupuntahan dyan sa lungsod ng Imus kung saan talagang nakikita ko naman ang mga kapulisan dyan ay very active at talagang makikita mo yung kanilang performance tungkol sa peace and order. Unang-una yung mga checkpoint na sinasabi mo nga kasama Adan. Number 1 na yan dahil kuminsan meron silang mga na-checkpoint na mga kundi mga drug lord, merong mga baril na nakalagay sa motorsiklo, sa mga napapangalagaan to na makapagsamantala ang mga masasamang elemento. Yes, kagaya ng mga snatcher, yung mga kung ano-ano mga masasamang elemento na mga talagang sa kalsada halos nabubuhay at doon din gumagawa ng mga kalokohan. At talagang bilib tayo dyan. Akalain mo ba naman na mukha yatang maganda talaga ang performance ng si Kevin Maranan? Yes. Dahil kung hindi naman, akalain mo na balik ulit at siya na muling kasi hindi ka ibabalik sa isang istasyon ng pulisya kung ikaw ay may mga bad record na tinatawag. Kung hindi magandang yung pamamalakad. Yes, gaya nga lang sinabi nitong bagong uupong itong bagong umupong Chief PMP mismo si Marquez na ayon sa kanya ay talagang hihigpitan niya. Ayaw niya na magkakaroon sa hanay ng kapulisan na magkaroon ng mga tiwaling kapulisan niya. Dahil unang-una, ang gagawin daw niya ay bibigyan niya ng parusa. At kung kinakailangan sibakin sa kanyang tungkulin bilang isa sa hanay ng kapulisan, ay sisibakin. Pero wag lang mapamarisan wag lang mapamarisan. At wag maduyan ng uso at maepektuhan ng imahe ng PNP. At wag na magsilbing anay sa nasabing departamento ng hanay ng kapulisan. Okay, kasama nga Dan. Ito kasama, Bet. Kamakakanina nga lang, ang ating napagalaman na itong pangyayari tungkol dito sa ating kasamang si Levi Tatad ng Pulsuhan. Yes. Na kung saan ay mukha yatang ipinagkakalat na ito raw kung saan pinagtangkaan ng buhay sa parte ng GMA Cavite. Samantalang tayong mga Caviteño wala namang mga nalalaman at nababalitaan sa mga pangyayari ito. Ano ba tingin mo rito? Pero base sa impormasyon na natanggap ko rin naman mismo, dahil meron daw itong mga ilan na nasasaltik ng konti dito sa hanay ng mga mamamahayag. Yes. Yung mga bugok sa pamamahayag. Kung sino naman yung mga bugok at talagang mga baguhan na wala pa namang mga tahid, ano yung mga kung sino. At ang ibig sabihin pala niya kasamang Bet. At ang masaklap dito kasamang Adan, mga undergraduate pala to at yung iba hindi pa nakatapos man lang ng high school. Naging reporter na, pinabili lang ng suka. Ito yung mga tinatawag kasamang Eddie Bus na parang lang katulad ng langaw na matapos tumuntong sa likod ng kalabaw, kala mo yung mistulang kalabaw na. At saka, makatingin sa tao at kasamahan. Ito pa nga kasamang Adan, na ang napakasakit dyan, yung sinasabi nila na patay na raw si Levi Tatad at binaril. At meron pang tinatawag na journal galing sa PPO ata sa Cavite. Kaya nakakalungkot mang isipin na nakakainis dahil buhay na buhay yung tao, still alive and still Ang kicking. ibig ko sabihin, kasamang Lady Expos, pinatulan ng PIO ng probinsya ng Cavite sa Wala tayong magagawa. Merong report na sino ba ang PIO dyan? Di ba si Mr. Tapulaw? Hanggang ngayon, nandiyan pa siya. Yes. Sir, Beijing. Kami naman po sumasaludo sa inyo. At alam po namin na kayo napakasipag. Subalit, sir, sana po huwag kayong magpapadala sa mga kuryente
Minsan may mga kuryente nangyayari po. Dapat yan pinaiimbestigahan muna. Imbestigahan mo muna for verification or confirmation true. Kung talaga may pangyayari at hindi na kumakalat ang mga poison letters na yan na nakaka-apekto naman sa mga taong katulad ditong kasama namin na si Levi Latad. Yes. At kung sino man, ayon dito sa aming kasama, na kanina ay makapanayam namin, si Levi Latad, bagamat siya ay buhay na buhay, ito ay magsasampa ng kaukulang reklamo sa mga taong nagpapakalat ng ganitong mga issue. Yes. Dahil ito ay isang pagbabangka sa tangka na nagtatangka sa buhay ng tao na hindi pa man nababanatan na napapatay, pinagkakalat ng patay o napatay sa mali sabi. Bukod sa kuryente na, mukha yata ang gustong matimanda at makulong nitong mga taong nagkakalat nito. Yan ang dapat na yun din bigyan pansin at tutukan kung paano natin masosolve yung mga ganyang issue na nagkakalat ng mga maling impormasyon. Yung mga bugok na yan, mga bugok yan Mga bugok sa industriya ng pamamayag. Makagawa lang ng isyong hindi makapanipaniwala, gagawin na niya para lang mapaniwala ang tao. No, tandaan nyo to. Minsan na po nating naka-encounter ng mga ganyang tao na meron pa tayong nabangga dyan, kasamang Lady Expose. Yes. Medyo matanda pa sa ating mamamayan. Okay. Nang magsulat sa kanyang panulat, puro kasinungalingan. Yes. Kaya naman pinagtawanan lang natin. Dahil ang pananalita o panulat na walang katotohanan at puro kabulaanan lamang, ay may karma yan. Yes. May At karma yan. yung iba, nagsusulat sila ng mali-mali. Yes, Minsan nag-i-English, mali pa rin. Kaya pala, Tinatagalog na, mali pa rin. kaya pala kasamang Lady Expose, may nangyaring ganyan doon sa dyan, yung Yes. kasama natin si Mila Bagaporo, Oo, kamakailan yung Sparkle. Mukha yatang nasilipan ng mga magagandang at magagaling na reporter ng Laguna yan, na kung saan ay nagsulat ng English, kaya lang Karabaw. Pero base naman sa pagkakilala ko dito kay Mrs. Bagaporo. Kay Mila. Oh yes, maiging tao naman yan. Siguro naman kaya lang naapektuhan ang kayang pahayagan. Sa dahilan na ang mga tao niya sa ngayon, sa kasalukuyan, na nakasaad dito sa nasabing Sparkle News, mga hindi karapat-dapat. Dahil Siya, mga nagsisilbing sumampit lang. anay. Sumampit lang. Yes, nagsisilbing anay yun. Ang masakit nito, alam mo ba kasamang Lady Expose? Itong natatandaan ko na itong si Tess, ano ba ito? Mucho. Tess Mucho ba ito? Yes. Ang pagkakilala ko nito, Mara Villegas. Yun nga pala. Kulay mo once upon a time, in my history, nang bago mag-election ng 2013, akalain mo na-encounter ko yan sa bahay nitong si running Congressman Jun Chipeco, nung siya pa ang kasalukuyang mayor ng Calamba. Yes. Nung ako'y pumunta dyan para ilabas sa Jarvis at interviewin itong si Mayor Jun Chipeco, hindi magandang pinakita nitong... Kumbaga, hinarang ka na agad. Para bang Ganun ba, mas may kapangyarihan pa sila tungkol kay Mayor Jun Ibig mo ba sabihin parang hinarang na niya totally? Parang siya na ang parang binarahan niya na huwag kang makarating mali. sa kanyang amo. Ganun. Lintik ko si Pinchip to, parang linta. Grabe to. Balita ko nga napayagpag na sila ng gusto doon. Alam Pero mo, kung kasamang saan- bed. Ako kung dyan, saan galit na galit Kung saan binatikos naman nila sa kanilang pahayagan. Kung kaya ang alam ko, sasampahan o sinampahan na ng kaukulang kaso laban sa kanila. Yes, ayan, kayo magtatanda po yung mga nagkakalat nito na tungkol sa pagkaratat daw, itong aming kasamang si Lady Levi Latad, binarin daw sa GMA, ay wag po kayo maniniwala sa mga nagkakalat na yan, puro kasinungalingan po yan. Kung meron man po kayong mapagalaman, ay agad-agad po ninyong isumbong ito sa inyong lingkod na isumbong mo kaya dan. Pero bago isumbong sa iyo, Lady Expo. dahil programa ko to. Oo nga pala, nagkamali ako. Sorry, kasama ka, Lady Expo. Masyado nadadala lang Sorry. siya sa... Medyo kasi na-hybrid ako doon sa mga walang katotohanang balita. Pasensya ka na, Lady Expo. Dapat yan, inililigo rin naman paminsan-minsan. Para hindi masyado Sorry, kasamang Lady Expo. Alam mo bakit? Pag na-hybrid ako, parang naiisip ko ako pa rin ang programa ko. Ito pala, sa'yo to, no? Okay, go ahead. Bago naman tayo mapalayo ng gusto kasamang Adan, Okay. medyo
sasaltikin lang natin ng konti na tungkol saan yan? itong DFA, Department of Foreign Affairs, na talagang makakapal din naman ang nasabing mga pagmumuka. Na umuli talagang putok na ang sinasabing mga anomalyan nagaganap at nangyayari sa loob at labas na nasabing yan ay kung tawagin yung mga manhid na yan. Yes, kaya nga ang tanong, sino ang mga sangkot sa nakatagong anomalya sa DFA? Yan ang sa Department of Foreign Affairs. Sige, tuloy mo. Kagaya lamang po nitong sa Department of Foreign Affairs na mga top official, hindi po natin akalain na sa respetadong ahensya na ito ng ating gobyerno ay may nakatago po palang lihim na ito ay kung susuriin mo ay aabot sa bilyones ang halaga ng sinasabing korupsyon. Mula nga sa overpriced na proyekto na ang nakikinabang lamang ay ang iilan ng mga opisyales ng DFA ng naturang departamento. Nagpapasasa sila sa pera ng tinatawag na pondo ng DFA na budget sa mga proyekto. Kung kaya pinagpapawisan nyo ng iba ng mga kagaya ng mga DFA, mga kumukuha ng passport, lahat ng pumapasok ng pera sa kanila sa DFA. Yung mga aplikante natin. Yes. Lahat ng pumapasok ng pera sa DFA na ginagawa naman nilang pondo at ngayon ginagawa naman nila, inilalagay naman sa mga projects. Pero bago nila ilagay sa projects at napondohan na kung ilang milyones bawat proyekto meron ito, lalagyan nila ng presyo yan kung magkano ang amount na kailangan para pondo doon sa nasabing proyekto. May tawag dyan kasamang Let Expose. Yan yung tinatawag na ATM ng mga taga-DFA. Ang tinatagong milyon-milyon. Ayun, yung pala yun. Oo. Kaya nga, nananatili pa rin mahirap at ordinaryong uri ng mamamayan yung mga maliliit nilang mga empleyado. Dahil ang nagpapasasa lamang ay yung mga malalaki, mga top officials. Kagaya niyan, 21 top officials ang nasasabing umano'y involved sa korupsyon. Yes. Dahil base na rin po sa pahayag ng kolong nitong si Atty. Batas Mauricio na sinusundan lang po natin, nakakampi mo ang batas. Yun yung si Batas Mauricio. Si Atty. Batas. Yes, na mababasa po natin sa iba't ibang pahayagan ng kanyang kolum, sa tabloid at sa mga broadsheet. Pinangalanan na nito ang mga tiwaling sabit sa anomalya. Pati na rin ang mga kontratista na kasabwat ng mga anay sa DFA. Yeah. Kaya ang resulta ay palpak, ngunit overpriced na trabaho. Ito, ayan ang ano ito, kasama ang tugtong diyan, kasamang Lelico. Dahil sa kahayupan na ginagawa ng 20 ito na opisyal ng DFA, na ahensya ng gobyerno, kaya tuloy lumalabas na kung ano-ano ang animalyahan na yan ang ginagawa niya sa loob ng DFA. Mga gunggong kayo, mga inayupa, lumayas na kayo dyan! Ay, pasensya na po kayo. Medyo high blood na po eh. Nadadalag lang ito ng kanyang presyo. High blood na po. Ay, baka naman atakihin ka dyan. Tuloy mo kasama nga, Lady. May tatanggapin lang po tayong tawag galing sa labas. Okay, pasok kasamang Edward Flores. Okay. Edward, kami. Ano po? Senior, sa edad na 74 anyos, suspect sa pagpatay sa 50 kataong kabilang naanga 22 ng mamamahayag noong 2008. Ginala si Anton Senior sa National Kidney Transplant Institute noong June 5 dahil sa komplikasyon sa atay. Lumabas sa pagsusuri na nasa advanced stage na pala ng liver cancer na kumato si Anton na noong Lunes sa hinang atake sa puso at binigyan ng taning hanggang 5 buwan. Ngunit yung ginawa
Mindanao. Samantala, tuloy ng nilabot ng San Miguel Beer ang buko ng Alaska sa score ng 91-81 na kung saan sinangkit na nila ang kanilang ika-21st na kampiyonado sa PBA Governors Cup. Naging mainit ang bakbakan kung saan lumabang pa ang Asia sa third quarter, ngunit hindi na pumayag si back-to-back MVP John Mark Fajardo kung saan tumigada ng sunod-sunod at sinabayan pa ni Best Input Arizona Reed at tuluyan ang inagaw ang Marinera tubo sa kanilang tagumpay mula rito sa Quezon City. Ito si Edward Forrest sa Servicio sa Bayan, dito lang sa Servicio Palita Live Online. Okay, kasama mga Edward, maraming salamat sa'yo. Ay, ikaw nga pala kasama. Okay. Pasensya na po. Sige. At ako'y talagang nalilibod dito sa aking kasama si Adan. Talagang very hyper. Okay, tuloy mo kasamang lilig mo. Ano ba yun? Kaya nga. Ay, patay na, no? Si Ampatuan. Yes, patay na. Wala na tayong magagawa. Siningil na sa kanyang nandiyan na yan sa ipanalangin natin na sana yung sumalangit naman ang kanyang sumalangit naman ang kanyang kaluluwa. Ipagpatuloy po natin yung hinggil doon sa DFA sa mga anomalyang lumalantad na sa kasalukuyan. Yung mga may ATM, oo. Yes, dahil meron na rin po talagang complainant na lumalantad ang mga tiwaling DFA top officials na inirereklamo di umano ng isang whistleblower na nagngangalang Reynaldo Oson. Ang mga sumusunod po na pinangalanan na hindi lamang sa pahayagan, hindi lamang sa social media print, maging dito na rin po nationwide, ang buong mundo na ang makakapanood at makakaalam na may mga di umanong katiwalian na ginagawa itong 21 top officials talagang na to. Andyan ang mga pangalan. Sige, yes. Kasamang Ang mga inireklamo ng whistleblowers na ito na si Reynaldo Oson ay ang mga sumusunod. Si Franklin Ebdalin, Rafael E. Segus, Melita Santa Maria Tomisek, Mary Jo B. Aragon, Wilfredo Santos, Jaime Victor Vileda, Victoria Bataclan, Rowena Sanchez, Cecil Rebong, Grace Princesa Escalante, Roberto Bernardo, Enrico Pos, Reynaldo Katapang, Alfonso Ber, Kerwin C. Tate, Rodelio Catalan, Michael Salazar, Edilfredo Dabuet, Philip Tabula, Cesar Cruz. Yan po ang mga sinasabing mga umano'y tulisan ng DFA na tinatawag. Yung mga may ginagawang kaanimalyahan. Yes. Yan sa DFA. At maging ang mga private contractor ng JD Legaspi Construction Corporation represented by Jesusito D. Legaspi, I.M. Bongar and Company Incorporated represented by Gertrude P. Bocar at MCCD Engineer Services represented by Mario N. Chan. Base sa dokumentong hawak ng inyong lingkod at complaint affidavit ni Hoson, ni Mr. Ray Hoson, dalawa sa mga akusado ay undersecretary pamandin. Ang tatlo ay assistant secretary at ang lima ay mga ambassador na naturingan. Ang dalawa ay ang consul at dalawa ang executive director. Ang dalawa pa ay director. Ang apat ay ang mga engineers at ang tatlo ang pinangalanan nating mga private contractors. Aba, natutulog sa opisina ng ombudsman ang kasong plunder at grave abuse of authority. Ang kasong plunder at grave abuse of authority laban sa mga ito. Ang pamahalaan, ang tanong, nasa tuwid na ba? Nasa tuwid na daan ba talaga ang pamahalaan ni Pinoy? Dahil ilang beses na siya ipinipaging President Benigno Simeon Aquino III. Ilang beses na po kayong ipinipaging hinggil sa nasasabing mga anomalya na hindi pa natin ibinabanggit lahat-lahat kung ano-ano ang mga ito.
binabase na lang po natin dahil sa mga pangalan na nakasaad dito kung sino-sino mga sumusunod na mga inireklamo sa ombudsman na maging ang tanggapan ng ombudsman ay magpasa hanggang ngayon ay hindi umaaksyon at mukhang natutulog. Aba si Mrs. Morales ng ombudsman. Kaya napakabigat, panahon na para paimbestigahan ng mga tauhan ni DFA Secretary Albert De Rosario. Mr. Secretary Albert De Rosario, abay natutulog ka ba sa kangkungan? Hindi mo ba alam yung mga nagaganap dyan sa labas at loob ng inyong departamento? Ang Department of Foreign Affairs na lagi sinasabi na siya ay respetadong tanggapan at kapanipaniwala ang mga sinasabi mga top official pa man din na officers, mga in charge na kung saan nakikita natin. Adan, ano ang masasabi mo? Aba, kung tutulog-tulog, itong mga sekretary ito si Del Rosario, malamang, tinotolerate. Maging to si Del Rosario, dapat kasi bakin na rin yan. Nandiyan yung, parang nga nangyayari kasamang Lady Expos, tinotolerate nito at binabaliwala ang mga kaganapan sa DFA. At eto pa, ang mga kasamahan pa nila na ang iba na karamihan naman ng mga kasamahan nila, na mga sangkot sa anomalya, sa nasabing DFA, ay mga nasa ibang bansa. Aba, nagtatravel pa ha? Yes, nagpapasarap pa. Ano na ba ang posisyon ng mga ito ngayon sa DFA? At mga nasa ibang bansa pa. Baka mukhang ginagawa lamang pasyalan ng abroad kasama ngayon. Maliba sabihin. Bilib ako sa mga taga-DFA na gumagawa ng kaalimalyahan diyan pa-travel lang Kaya nga. Grabe kayo. Kaya nga. Umayos na kayo dyan, mga bunggo. Talagang dapat, dahil hindi na kayo karapat dapat. At maging itong Office of the Ombudsman, bakit ito ay nabibimbi na nasabing kaso? Dahil ayon sa dokumentong mga pinanghahawakan namin, ay napakatagal na pala nitong kaso na ito, na almost ipinay sa inyo to ay June 15, 2014. Diyan sa Office of the Ombudsman. Annex A, ha? Yes. Annex A. Oh. Kaya nga, yung Office of the Ombudsman ay tinatawagan po natin na kung maaari ay aksyonan nyo na ito. Dahil ayong dito sa Abogado de Campanilla, na isa sa abogado nitong si Mr. Reo Hoson, na si Batas Mauricio, attorney Batas Mauricio, ay maaring mag-ano na rin sila ng petition for motion suspension, motion for suspension kay Mrs. Ombudsman dito sa 21 top officials ng DFA. Ano ang ginagawa nitong Ombudsman? Magpapile na sila ng preventive suspension dito sa 21 mga top official ng DFA. Manawagan tayo dito Yes. kay King Ombudsman, Mrs. Morales. Ma'am, baka po pwede pong bigyan niyo po ng kaukulang aksyon ang mga nangyayaring ito na kaanimalyahan sa loob ng DFA po. Yes. Dahil ito ay medyo natutulog na, napakatagal na, 2 taon na hindi nasusupervise ang kanyang kaso na isinampa. Dahil ito si Mr. Rehoso, ang nais naman nitong taong ito ay ang malinis ang kanyang maalis ang mga bulok. Oo, lahat ng mga anay sa nasabing departamento, tanggapan, ay patagsiki. At saka kawawa ang ating mga kababayan. Naghihirap na tayo, mga kababayan natin, binubukulan pa ng mga malalaking at bukod dito, grabe naman. Ang mga projects nila, babanggitin muna natin itong konting proyekto nila to. Okay, mga name of projects, renovation of roofing, 120 million. Renovation of auditorium, 200 million. Waterproofing of roof deck, 45 million. Replacement of asbestos ceiling to hardiplex from 13th floor, 100 million. Replacement of centralized air conditioning unit, 200 million. Figure na figure, yes, million. Grabe. Renovation of stairwells, malalaki ang 10 million. Replacement of fire alarm system, 20 million.
renovation of various parts of the DFA building, 20 million. Aba, puro milyon-milyones na ito nakasaad dito. Tapos ang binubulan yung mga aplikante. Nag-overprice naman sila at yung natitirang pondo na sa budget na ibibigay sa kanila ng DFA, na bagamat sila ang mga trustee, sila ang hawak ng pondo, pinaghahati-hatian naman itong dalawang. Tingnan mo nga naman talaga, puro ka-animal yan ang ginagawa. Ang kakapal naman. Kaya nga, ano pa masasabi natin sa mga taong ganyan, sa mga tiwaling empleyado ng gobyerno? Kung sa media meron mga salbahe din na mga bulok at anay sa hanay ng mga mamahayag. Diyan pala sa DFA ay mayroon din mga nuknukan ng mga gumagawa ng kanumang animal yan. Grabe. Kaya nga, pati itong Office of the Ombudsman ay tinatawagan din natin. Dahil masyado nang natutulog. Sa pansitan. Yes, itong Ombudsman. 2014 up to the present. Kaya nga, anong aksyon ang sasabihin nyo sa aming ginawa ninyo nung ito'y hinatag sa inyo na sabing problema? Bukod dito, napakarami pa pong anomalya na pwede po natin isaad. Maari po ito sa isang Sabado, ay gagawin din ulit natin topic ito. Dahil hindi po tayo papayag na ganyan na lang, na abusuhin nila ang pondo ng DFA. Samantalang kasama mga already exposed, marami dyan na kinasuhan ng plunder, pandarabong, nakakulong. Yes. Andyan sila Senator Bong Revilla, andyan sila Senator Henry. Bakit itong mga taga-DFA na ito, na hanggang ngayon libreng-libre pa, samantalang sinampahan na ng kaso, hindi pa inaaksyonan? How much? Daang-daang milyon ng ATM na mga ito. Akawawa naman ang ating mga kababayang tinatanggapan ito ng malalaking halaga. At tanong dyan kasama nga Dan, baka naman kako, nagkakaroon na ng kasunduan. Under the table? Yes. Oo. Baka. Pero maaaring posible. Yung tinatawag na under the table, dapat kasama na rin yan. Kung saan man ang gaganap yan. Yes. Kailangan dapat yan ay mabigyan aksyon. Lalo na si President Pinoy. Kay Pangulong Noynoy, ano? Pinoy. Ngayon, Pinoy. Itong ating presidente. Pangulong Noynoy, Aquino. Si Noy. Hindi pa si Pangulong kailangan Noynoy. naman kahit paano. Binigno Noynoy yun eh. Kaya nga, Pinoy. Ay, oo, Pinoy. Pangulong Pinoy. Yan nga. Tayo nagtatalo pa rin hanggang sa kayo. Kasi kasamang lady exposed. Nalilito ka lang. Nakakalito yung pangalan. Minsan kung tawagin Pangulong Noynoy, minsan kung tawagin Pangulong Pinoy, Pangulong Simeon Pinigno, Simeon Aquino. Pero kilalang-kilala ko lang na talagang tunay na leader ay si Ninoy Aquino na aking inidolo nung panahon na yun. Kaya nga, yan na nga. Nagpakitang gilas ka na rin lang at sinabi mong idolo mo, si Presidente Benigno Simeon Aquino III. Sana naman, aksyonan niya as soon as possible. Kung kinakailangan, i-share natin itong ating sa Malacanang. Alam mo, kasamang lady exposed. I-share na natin. May kanta yan eh. Para yan eh. May kanta yan, yung Pangulong si Ninoy. Si Ninoy Aquino. Kasama. Wala na si nanay, wala na si tatay. Yan, kaya nung sa pulong mawala, si Senador Benigno Ninoy Aquino ay mukha yatang nalumabo na ang sistema na ipinaglalaban na karapatan nung nabubuhay na si Ninoy Aquino. Kaya itong ating preview ngayong araw na ito, gusto ko makarating na sa Malacanang. Yes. Para i-share na natin ang ating preview para talagang maaksyonan. Dahil hanggang sa kasalukuyan, walang aksyon na nangyayari sa reklamong hinatag ni Mr. Roson dito sa Ombudsman. At magpapanibago na naman sila ng kaso na ipapile. Yung preventive motion for preventive suspension naman ang ihahatag nilang Kaya ito, nananawagan tayo kasamang lady exposed. Mr. President, Benigno Simeon Noynoy Aquino Jr., the third President, gumising po kayo at marami po sa departamento ninyo ang nangyayaring kaanimalyan ay kung po pwede po lang, Mr. President, ay aksyonan po ninyo po ito nang sa gayon po ay magpatuloy ang imahe ng tuwid na daan na inyo pong pinatutupad o pinuprograma sa ating mga kababayan. Tuparin po natin sana ang ating pangako
tungkol dito sa tuwid na daan. Yes. Dapat po, pagalawin at pakilusin na po itong ombudsman dito sa dalawang pong inireklamo ng taga-DFA na gumagawa ng kaanumalyahan dyan sa loob ng departamento ng Department of Foreign Affairs. Okay. At least naparating na natin. Ayan, may mga tawag na po tayo. Text messaging. Galing Malacanang. Oo. Siya pala kasama ang... Pwede rin natin itong i-ano natin sa kanila. I-ano raw ang preview. Ayan na. I-replyan na po tayo. Okay, kasama. Batiin na muna natin itong happy viewing kay Primera Konsyala ng lungsod ng San Pedro na si Celson Brad Ambaye. Pwede na po kayo, Konsilor, na bumalik muli na tumakbong bilang Vice Mayor ng lungsod ng San Pedro. Mabuhay po kayo at maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsubaybay dito sa programa ng Lady Expose sa Serbisyo Balita Live Online. Mabuhay po kayo. Okay. Yan po yung ating mga kasalukuyang mga hot issue. May mga tabag po tayo at text dito sa Bulkan Bulusan, pumutok na ulit. Yung bulkan? Yes, oo. Muling nagbuga ng abo ang Bulkan Bulusan sa Sorsogon kahapon. Ayon sa Philippine Institute of Volcanology. Ang magandang balita yan? Yes, oo. Seismology na itala ang 11 minuto na pagsabog at paglindol sa naturang bulkan. Sa monitoring ng PhilBox, aabot sa 200 metro ang naibugang abo mula sa bunganga ng Bulkan Bulusan. Sa kabila nito, sinabi ng PhilBox na nananatili sa alert level 1 ang bulkan. Ipinagbabawal na rin ang pagpasok sa 4 kilometers danger zone dahil sa posibilidad na biglaan at mapanganib ang pagsabog. Saan lugar yan kasamang Lady? Yes, ito ay dito sa ano ba itong lugar na to? Sorsogon. Ay, kung maganda siguro kung itong mga taga-TFA, kung halimbawa, ang magiging pangulo lamang ay talagang malupit, kung ako naman kung magiging pangulo halimbawa sa susunod, ay yung mga katulad itong taga-TFA na mga masasabi sa Pangaramo at sa Planter, dyan na lang dali sa Sorsogon para masabungan ng bulkan. Yes. Anong hindi na pamarisan pa ng ating mga kababayan dyan na nagbabalak pa ng anumang animal yan. At saka may pinakiusap din sa atin si manager, kasamang Adan. Gusto niya i-broadcast din natin itong nag-away lang sa sustento. Yung mag-asawa, pero dahil nga doon sa mga nude photos ni Mrs. ipinapost ni Mr. sa Facebook. Yun ang mabigat doon. Ginawa ng abuse of Bausian, Violence Against Women and Children. Yes, naharap sa kasong paglabag sa Republic Act 9262 at 9995 cybercrime. Yes, cybercrime. Yes. Ang isang 27 anyos na seaman makaraang ireklamo ng dating kinakasama nang i-upload ng una ang hubad niyang mga larawan sa Facebook. Grabe naman ito. Sa reklamo ng biktimang isang 27 anyos na ginang sa Manila Police District Children and Women's Protection Section, bago in-upload sa FB ng suspect na si Remigio Cruz at ng umano'y bago niyang kinakasama na si Ayumi, kinausap umano siya na puputulin na ang sustentong 11,000 kada buwan na ibinibigay sa kanila ng kanyang 3 anak. Tinakot umano ang biktima na kapag hindi pumayag sa kanilang kagustuhan, ilalagay sa FB ang hubad nitong larawan. At nang hindi pumayag ang biktima, ay tinutuong nga ito ng suspect ang pag-upload. Kaya mababaw sa kaso. Ang banta ng katukin siya ng kanyang kapitbahay at ipakita na sa kanya ang hubad niyang picture sa FB. Ayon pa sa biktima, may ilang taon na silang hiwalay ng suspect at natatandaan niya nakuha ito sa kanyang asawa matapos na sila ay mag-sex noon. Panahon na sila yung nagsasama pa. Oo. Nabatid pa na pinagpipiestahan umano ng kanilang mga kaibigan ng kanyang hubad na larawan na in-upload ng dating kinakasama at nobya nito na siya umanong nagpapakalat sa FB. Kaya pinaghahanap ng mga pulisya ang mga suspect
para papanagutin sa kanilang mga ginawa at para kasuhan na rin ng diretso. Alam mo, mabigat kasamang legend po siya sa cybercrime na yan. Illegal trafficking din yan eh. Yes, oo. At saka, asa naman ang konsensya, no? May 3 anak pa man din siya sa nasabing asawa niya. Bibigyan niya, ilalagay niya, i-upload pa niya yung sa Facebook. At kasamang bet, kagaya nito, merong magandang balita, yung tungkol sa dito sa pagiging number 1 ng General Trias sa naganap na 3rd Regional Competitive Summit na ginanap dito sa kamakailan dyan sa parte ng regional, may ating ipopost natin at least na-receive mo yung text nila. Na-receive nga natin. Atin na rin mamaya babatiin natin ito, ipakikita natin ang mga nanalo ito. Yes, bago natin ipakita yan, ialin muna natin mga illegal na pagpapapractice ng mga medisina. Paiimbestigahan daw ni Miriam Defensor. Sa Senate. Yes, oo. Dahil kinundenan ni Senator Miriam Defensor Santiago ang illegal na pagpapapractice sa bansa ng ilang nagpapanggap na doktor. Sa Senate Resolution 1431 ni Santiago, nais nitong paimbestigahan ng Senado ang ulat na may mga non-professionals ang nagpapanggap na doktor at inilalagay sa delikado ang kalusugan ng mga nagpapatingin sa kanila. Sinabi rin ni Santiago na dapat na matigil ang nasasabing illegal na gawain dahil katungkulan anya ng gobyerno na proteksyonan ang mga mamamayan mula sa mga manlolokong individual na nagpapanggap na practitioners o sinasabi nila na mga ng medisina. Yes. Iba pang profesyon. Yes. Ibinase ni Santiago ang kanyang resolution sa isang petisyon sa change of original isang online signature campaign platform laban sa businesswoman na si Antonia Carandang Park na di umano'y tumanggap ng pasyente bilang isang lisensyadong doktor kahit wala namang kaukulang kredensyal. Ang signature campaign ay inilunsad ng isang Bernard Tan na nagsulong ng kasong murder at estafa laban kay Park noong 2013. Ilang buwan matapos na mamatay ang kanyang anak na si Kate dahil sa isang stem cell treatment at isang juice diet. Na hindi naman pala tunay na doktor. Kumbaga sila ay pilit na naggagamot sa sinasabing medyo hindi kasi sila legal na matatawag na practitioner dahil nga hindi sila siguro pasado ng board. Yes, oo, dahil yan may mga dapat silang pagdaanan yung pagpapractice nila ng medicine. Magsusunod ka rin ng kilay dyan Yes. Kaso mo, yung iba, hindi lang itong binanggit natin, kundi meron din mga ilang mga nag-aral ng doctors ng medicine na ngayon mga nagpipilit na maggamot kahit wala silang mga lisensya. Mga peking, mga medisina. Yun ang sinasabi nilang mga peking doktor. Parang katulad ito ng mga peking bilis na pumasok ka makailan lang. Ito naman peking mga medisina. Yes. Kaya nga sabi sa'yo, may mga peking DVD, mga parihin. Hindi ang mga peking yan, nag-ipa na. Nag-ipa na, talagang masasabi natin. Bakit kaya, sa palagay mo, kasamang lidik mo? Para rin sa mga pulisyan, meron din nagpapanggap ng pulis. Pero hindi naman pulis. Yes, Pero naman talagang pulis, abusado naman pulis. Naalala mo ba kaya nga sabi nga, bago ng imahe ng kapulisan ngayon Kasamang mo, naalala mo ba yung namayapang si Leo Vico na nagpanggap ng pulis kamakailan noong mga panahon na yun nang sumakay ito sa isang bus. Sinabi niya pulis siya at nung naipaabot na pagbigay alam itong konduktor sa mga pulis ng Bacoor, ito na pinahanapan ng konduktor pulis, media naman pala ito Kaya lang ngayon, nagpanggap siya pulis, kaya nakulong. Mahirap din kahit pag pulis ka, mga taon alam mo naman, ang pulis, pag nagsumbo ka sa pulis, lalo sa matuwid na pulis, yan ay umaaksyon. Lalo ngayon, meron pang mga gantimpala silang matatanggap galing kay President Pinoy. Meron silang award. Kay Noy. May award sila na matatanggap. Yes, oo.
Sabi nga maganda ang sinabi ng bagong hepe ng Philippine National Police na si Director General Ricardo Marquez nang magtalumpati ito noong Miyerkules, makaraang isalin sa kanya ang pamumuno ng pambansang pulisya. Binalaan niya ang mga eskalawag, yung mga tinatawag na mga nakakasira sa PNP. Yung anay ng pulisan at iba pang mga gumagawa ng kabuluktutan. Mayroon kayong paglalagyan, yan ay salita na ni ng bagong PNP. Yes. Maganda. Ito ang mariin sinabi ni Marquez. Kaya doon sa mga bugok na pulis, kayo ayus-ayusin nyo dahil walang ibang PNP chief na nagsabi nito maliban kay Marquez. Si Marquez ay ika-20 hepe ng PNP at sa dami ng mga naging hepe, si Marquez pa lang ang nagbigay ng ganitong babala. Inaasahan na ang bantang ito ay magkakaroon ng katotohanan para ganap na maibangon ang imahe ng PNP. Nakalublob sa putikan ang PNP dahil na rin sa ginawang kasamaan ng mga miyembro nito. Yung ibang mga tiwaling pulis natin. Kaya nadadamay ang marami dahil sa halip na pangalagaan ng mga miyembro ng kanilang organisasyon, dinudumihan pa nila at walang pakialam kung masira man ito. May mga pulis na sangkot na sa recycling shabu na tinatawag. Mga sumasabit sa recycling ng shabu. Huli na, pangungoto, pangingidnap, pan-torture, pag-salvage at marami pa. Kadalasan mga PO1, PO2 at PO3 ang mga gumagawa niyan. Lumalabag sa human rights. Yan ang mga maiinit talaga. At nagbubulid-bulid ng mga organisasyon. Yung nag-ano sila ng mga organisasyon tinatawag, nagbubuo ng mga ng sindikato na tinatawag. Para sila organisasyon sa mabahong putikan. Subalit sa ngayon, pati ang mga nasa mataas na posisyon na rin ay sangkot kung sino pa man din daw ang dapat na maging halimbawa ay sila pa ang mga nagpapasimuno para ganap na mawala ang tiwala ng mamamayan sa pambansang pulisya. Kaya malaking kontrobersyal ang likha nitong si dating PNP Chief Alan Purisima na kamakailan ay sinibak ng Office of the Ombudsman. Dahil sa maanumalyang kontrata ng isang ahensya, lahat ng benepisyo ni Purisima ay nawala sa kanya. Bukod kay Purisima, 10 pang PNP officials ang sinibak din ng Ombudsman dahil sa maanumalyang kontrata. Kaya bago ang pagkakasangkot sa maanumalyang deal na naging kontrobersyal na si Purisima sa pagkamatay ng 44 SAP commandos, di ba? Yes, yan ay noong nakaraang Enero lamang. Pinag-usapan din ng White House ni Purisima dyan sa White House. Yung Malapalas, yung White House. Yes, ni Purisima sa Camp Crame at ang mansyon niya sa Nueva Ecija. Yes, kaya yung mga miyembro at opisyal ang dumungis sa PNP kailangan talaga na yung mga tiwaling kapulisan na yan ay bigyan leksyon. Kung kinakailangan sibakin na lang para hindi na maging makahawa pa. Magandang plataforma ng bagong Marquez, na kailangan sibakin ng mga tiwali. Yes. Ang dahil mga kung hindi niya gagawin yun, mas lalong magiging mababa ang tingin sa kapulisan natin dahil sila'y nasa putik na tinatawag. Okay, oo nga. Kami po, Mr. PNP Chief, bagong PNP Chief, Ricardo Marquez, sir. Kami po ay sumasaludo sa iyong mga pagpapahayag tungkol sa pagsibak sa mga tiwaling pulis na nakakasira at anay sa kapulisan natin sa uniformadong PNP. Yes, okay. Okay, meron tayo kasama rin exposure tungkol sa nakatanggap ng number 1 award ang Bayan ng General Trias sa pamamahala ni akalain mo sa buong regional sa competitive summit competition ay nakatanggap na number 1 award, most competitive municipality in the country, ang
bayan ng General Trias, Cavite. Kaya nandyan yung mga natanggap nilang award. Ang alam ko dyan, kahit paano, ang nakaupo dyan mayor, si Mayor Oni. Si Mayor Oni, at saka kasama dyan, nakikita mo kasama niya congressman, si John. Kasama niya dyan yung tumanggap ng award, kasamang Leviat Post, si Councilor Kirby Salazar, Councilor Christopher Custodio, Councilor T. Martinez, Councilor Richard Parin, Mario Amante, Jonas Glynn, Porto Labuguen, kilala mo to si Jonas? Yes. Orencio Ayos, diba, Joey Sinsay Tarapot, at Vice President Cari Greco, at itong kanyang PIO na si Romel Olimpo, at itong si Gracie Hart. Ang kasama ni Mayor Oni Ferrer nang ito ay tumanggap ng award na number 1 sa buong Pilipinas, na ito ay magaling at maganda ang paglilingkod bilang public servant ng isang munisipalidad. Talaga. Magaling. Congratulations po. At saka maiba pa tayo ng usapan. Yung nabitaw na nakalingat na tayo doon sa mga kapulisan natin meron pa rin tayong isang text messaging na natanggap ngayon. Itong si Police Senior Superintendent Bernardo Ortega. Siguro to ng pulis. Dahil nanunod sa akin, Ortega, Fernando, yes. Dapat daw si Bakin na to kung kinakailangan. Dahil dito, ayon sa text, napakahaba. Marami daw palang mga kalokohan din sa katawan tong Parang nalasing na sa kapangyarihan to. Yes, oo. Mukhang nawawala na sa alay. Hindi mo ba kilala to, Adan? Hindi, actually, pamilyar sa akin yan si Police Superintendent Fernando Ortigas. Senior Superintendent. Okay. Sir, Fernando Ortega. Ating antabayanan ang mga text messaging pa nito dahil kulang-kulang po ang mga text messaging. Kasamang Leviat Post kay Police Director Saligao o kay Regional Director Richard Albano. Yan talagang diretsong general yan. At saka talagang pag sinabi na sisibakin ng isang tiwaling pulis. Basta napatunayan may mga kalokohan. Yes, lalo na ang plataforma at ang pagmamalaki ngayon ng bagong PNP na si Police Director General Ricardo Marquez na sibakin ang mga tiwaling PNP ay malamang makasama na yan si Ortigas. Yes. Baka ito yung Ortigas Tigas. Oo, may posibleng maging kandidato. Taga-Ortigas. Maging kandidato. Yan ang maririnig mo kasi ba? Mukhang maraming kalokohan sa katawan nito si Ortigas na to Ortega na to Pagka napakahirap yan, medyo bago po ang PNP chief natin. Medyo mag-ayos-ayos tayo. Kagaya niyan, kasasabi lang natin ngayon na ang programa ni PNP Chief Marquez para sa kanyang mga kapulisan ay talagang magdodoble higpit siya kung kinakailangan. At kung ikaw naman ay magaling isa sa kapulisan ng dito sa Pilipinas, ay talagang bibigyan ka at gagantipalaan ka ng nasabing PNP. Dahil yan, base na rin siguro sa pag-uusap ni President Noy at ni GPMP na sila ay magkaisa para magkaroon ng diretsyon daan. Walisin na ang mga nakakasira at anay sa PNP. Para magkaroon na at mabalik na ang tiwala ng publiko. Kaya nga pala sa mga kapulisan. Yung palang CLTO kasama yes, sa plate number. Yes. Sabi, anong araw ang silbi ng DOTC at LTO? Inutil pa rin daw sila sa mga license plate na inaasahan ng mga motoristang may mga sariling behikulo na nagparehistro sa mga LTO. Na hanggang sa kasalukuyan ay wala pa rin daw inire-release ng mga bagong plaka. Nabanggit mo yung inutil. Inutil alam ko kasi kasamang letter export ang inutil. Wala na talaga silbi yan Yes. Mga hindi na gumagawa at mga action niya, kaya dapat siguro dyan, pag inutil, pinagre-resign na at sinisibak na sa posisyon kasi, mo yan. Base dito nga sa report na nakarating sa atin, inutil pa rin sa license plate. Yung lisensya. Yes, oo. Sa magalit sabi, mukha yatang may animal yan. License plate, yung plaka nila sa rehistro hanggang ngayon, up to the present, talagang wala silang ibinibigay pang mga plaka. Baka naman may animal yan dyan. Kaya nga sinasabi nga
Lalo pang dumami ang mga bagong sasakyan sa ngayon na walang license plate at kasalukuyan. Kung mapapansin natin dyan lang sa EDSA, napakaraming sasakyan na nagbibiyahe na walang plaka. Paano kung ito yung mga maka-aksidente? Paano mo aabulin ang nasabing vehikulo na yan? Ito ay sa kabila na sinasabi ng Land Transportation Office, LTO, na wala sa kanila ang problema kundi nasa car dealer. Nakatambak lang daw sa LTO ang mga bagong plaka at hindi kinukuha. Sabi naman ng mga car dealer, ang LTO mismo ang mga may pagkukulang. Kaya marami pa rin bagong sasakyan ang walang mga plaka. Ang nakakadismaya rito, kasamang Dan, is hinuhuli ang mga sasakyang walang plaka. Ganon dahil pinapatupad ang no plate number travel policy. Sabi nga ng mga nahuhuli, ito raw ay patakaran. Yung mga nanguhuli, ito raw ay patakaran. Kailangan ipatupad nila ang kautusan. Malaking problema ito sa mga may-ari nang sila ay magdusa ngayon. Ang car dealer ang dapat hagupitin ng LTO, di ba? Dapat daw bago ilabas ang sasakyan sa kasa ay mayroon ng plaka. Hindi malaman kung sino sa kanila ang may pagkukulang pagka ganong sistema. Kung ang brand new na sasakyan ay matagal bago ma-issue ng license plate, mas lalo naman siguro matagal ang mga nagre-renew ng rehistro. Sa ilalim ng Motor Vehicle License Plate Standardization Program na nilikha noong 2013, papalitan ang lahat ng mga lumang plakas simula 2015. Ayon sa LTO, magbabayad ang mga may-ari ng sasakyan ng 400 pesos para sa bagong plaka at makakakuha ito sa loob ng 45 days. Ang plaka ay may security future, kaya hindi ito mananakaw. Ang ibig mo sabihin kasama ng Expos, nagtuturo-turuan yung mga yan? Yes, yung DOTC at LTO? Yes, ganun na nga ang nangyayari. Baka magkasakit sa yung tuturo mga yan. Sabi ko nga sa iyo, napakabigat na nangyayari sa atin dito. Alam mo, mga ganyan, pag nagtuturuan yan, ibig sabihin yan, madalas mga tanda yung mga ganyan. Kaya nga at eto nga, inaabot ng siyam-siyam ang LTO sa pamamahagi ng mga bagong plaka. Ang mga nagre-renew noong Enero pa, nagtatapos na sa number 1, ay inaabot na ng 3 hanggang 4 na buwan bago nakuha ang mga bagong plaka. Ang mga plaka nagtatapos naman sa numero 2. Ngayon palang Hulyo nakukuha. Pero ang nakakapagtaka, may mga nakakakita ng nagtatapos na sa number na 8. Nauunahan pa ang mga nagtatapos sa 3, 4, 5, 6 at 7. May kalokohan nangyayari sa LTO pagka ganoon. Mayroon namang dahil lumalabas na yung numero 8. Yes, na question ay isauli na ng LTO ang mga may-ari ng sasakyan ay binayad para sa plaka. Sinabi ni Isabela, Representative Rodolfo Albano III, na bagong racket daw ito ng LTO. Mali ang question ni Albano sa halip na pilitin niya ang LTO na sauli ang binayad ng mga may-ari ng sasakyan, madaliin ito sa pagde-deliver ng mga binayarang bagong plaka. Hindi na makatwiran ang question nila dahil kanya-kanya sila palusutan. Ang nangyari pala kasamang Legends Post, from January, February, March, April, May, June, July, wala plaka. Wala. Pagtapos na yung sabi nga nila yung nakakarilis lang, may plaka. 2, 3, 4, 5, 6, at 7. From July yan. Nag-iintay na matagal, pero yung 8, ayun, meron na kagad. Yes. Tinumulong na pala itong mga ito. Dahil yung 8, politikong tao. Yun ay sinasabing, kundi congresswoman, board member. May katungkulan sa gobyerno. Kaya kailangan i-search natin yan. May katungkulan sa gobyerno. Dapat siguro, tutukan yan. Yes. Dahil marami na palang mga nagiging cancer dyan sa tanggapan ng DOTC at saka ng LTO. Na kung saan mga mahihilig magtulungan na magturuan. Kailangan i-paging mo dyan si Marrojas dahil bilang sa DILG siya, tawagan niya to si Jun Abaya bilang DOTC.
Hindi, ang ano dyan, kasamang Sila ang mga magkakaibigan, magkakasangga. Ano pa rin, may karapatan, mas may makarapatan pa rin dyan, si Pangulong Noynoy. Kaya nga, na kung hindi man ito nakakarating sa kanilang kaalaman, dapat ay makarating na sa maagang panahon. Pag nahuli yung mga walang plaka ng simula 1 hanggang 7, kakasuhan nila ng unregistration. Yes. Pagka nahulihan nila, bakit walang plate number? Hindi naman nila mabigyan, makakuha yung paliwanag ng mga tao, tinitikitan to. Kaya, doble-doble ang gastos na inaabot ng mga tao. Yun ang sinasabi natin. Grabe. Nagkakaroon sila ng sabwatan at saka delaying tactic. Okay, hindi na rin po tayo magtatagal at talagang ang ating pong programa ay talaga pong hinahabol na ng oras. Kaya nga po, gusto pa po namin kayong makasama ay talagang nauubos na po ang tamang oras natin dito sa ating himpilan. Okay, hanggang sa susunod po. Narito muna si Adan, kasama Adan. Okay, muli po, sa susunod po Sabado, at patuloy na sumiservisyo sa inyo. Huwag po kayong mawawala sa inyong pagsubaybay dito sa may init at mga pinasasabog ng programang ito ni Lady Expo. Okay. Kasama po inyong likod, ito po si Adan Gabato. Okay. Hanggang sa susunod na Sabado po natin, abangan niyo po ang mga magagandang balita at mga mahalagang kaganapan at pagsisiwalat ng ating pong programa dito sa Expose. At dito nyo po malalaman lahat kung ano man ang mga totoong issue na dapat ninyong masundan. At hanggang sa susunod na Sabado po, ito po si Lady Expose na si Beth Sarinas ay nag-uulat dito po sa Serbisyo Balita Live Online. Mabuhay po tayong lahat. Yeah.